Tinitigan nila siya bilang isang halimaw dahil sa pagkawasak na idinulot niya. Sa kabila nito, nagpasalamat pa ang mga tropa sa hindi inaasahang pagkakataon, ang lahat ng miyembro ng kanilang grupo ay naroroon na. Sa narinig na pangalang Desert Horrors, nag-isip si Damho. Ang grupong ito, na kilala sa pagbaha ng dugo sa kanilang mga nilulusob, ay sinasabing winasak na ng Sakhan Sanyang at Yun Hasen. Subalit ngayon, malinaw na sila'y buhay at handang maghasik muli ng lagim. Habang nagtatago ang mga natitirang puwersa ng Sakhan, narinig ni Damho ang pangalan ng grupo, Hol Sapin, na tila kilala sa lugar. Nang magtanong siya tungkol dito, napansin niyang may isang taong hayagang hindi siya pinansin. Isa itong bihirang pangyayari, at ang mga kalaban ay tila natuwa sa pagkakataon. May oras kami, wika nila, at ngayon, ipapakita namin ang aming lakas muli. Itinuturing nilang magandang pagkakataon ito upang durugin si Sakhan Sanyang ng isang iglap. Mula sa grupo ng mga mandirigma, isang lalaki na may peklat sa kanyang mata ang humarap kay Damho. Siya ay kinilalang si Champion Nyanga, isang kilalang mandirigma sa kanilang hanay. Ang paligid ay napuno ng tensyon at napagtanto ng iba na ang grupong K sa puon, na itinuturing na mga demonyo, ay muling kikilos. Isa na namang madugong laban ang paparating. Ang mga mandirigma ay nagtaka, kaya ba nilang pigilan ng demonyong ito na umatake sa Sanyang? Ngunit si Champion Nyanga ay may ibang layunin, alam niyang dumating sila sa Sanyang dahil sa demon na ito, si Damho, na tila nagbigay sa kanila ng pagkakataon upang makuha ang impluwensya ng lugar. Ang mga mandirigma ni Champion Nyanga ay naghanda para sa labanan. Iniutos niya ang pagbuo ng Thousand Souls Formation, isang pambihirang estratehiya na eksklusibong ginagamit laban sa mga elite na mandirigma. Ang pormasayon na ito ay binubuo ng daan-daang mandirigma na kumikilos na parang mga bahagi ng isang mekanismo. Sa tuloy-tuloy at walang awa nilang mga pag-atake, pinaniniwala ang walang makakaligtas. Habang nakapalibot ang pormasayon kay Damho, naramdaman niya ang napakalakas na enerhiya at presyon na maaaring pumatay sa sinumang normal na tao. Ang hangin ay napuno ng malamig na enerhiya ng martial arts, at ang bawat mandirigma ay handa ng pumatay. Ngunit sa halip na umatras, nag-focus si Damho sa kanyang lakas. Sa paggamit ng kanyang mga teknik tulad ng piercing fist at attack steps, sumugod si Damho sa mga kalaban. Ang mga sigaw at tunog ng mga pagbagsak ng mandirigma ay pumuno sa paligid. Sa kabila ng kanilang bilang at pormasayon, ang bawat suntok ni Damho ay tumatama ng may katumpakan, nagdudulot ng pagkawasak sa kanilang hanay. Siguro hindi na ako tao. Siguro isa akong tunay na halimaw, sabi ni Damho. Pero wala akong pinagsisisihan. Ito ang buhay na pinili ko. Hindi siya nag-alala kung gaano karami ang kalaban. Para sa kanya, bawat 6 na tao ay kaya niyang patumbahin sa isang galaw. Kahit pa umabot sa 200 ang bilang ng mga mandirigma, mabilis niyang natansya na kakailanganin lamang niya ng 34 na pag-ulit ng kanyang teknik upang tapusin ang lahat. Sa huli, kahit gaano kalakas at kahusay ang pormasayon, ito ay nabuwag sa harap ni Damho. Ang mga mandirigma ay isa-isang bumagsak, at kahit ang kanilang pinakamahuhusay na espada ay hindi man lang nagdulot ng pinsala sa kanya. Ang buong pormasayon, na kilala sa maalamat nitong lakas, ay tuluyang nasira. Nang tila tapos na ang laban, 6 na mandirigma na may hawak na mga espada ang sabay-sabay na sumugod kay Damho, ngunit may nakahanda siyang sagot para sa kanila. Habang nagdiriwang ang mga mandirigma sa kanilang tagumpay, biglang nagbago ang takbo ng laban. Ang likod ni Damho ay yumuko na parang isang matibay na shell ng salagubang. Ginamit niya ang Hua technique, isang teknik na hango sa katawan ng salagubang na lumalaban sa isang praying mantis. Ang depensang ito ay may hahalin tulad sa isang hindi matitinag na kalasag. Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ng mga kalaban nang maharap nila ang ganitong uri ng lakas. Sa kabilang banda, ang pinuno ng Sanyang ay naglakbay patungo sa Tomb of Evil Cave dala ang kanyang maalamat na espada. Nang dumating siya sa pasukan, sinalubong siya ng kanyang mga sundalo ng ligtas. Ang lugar na ito ay paborito ng pinuno dahil sa kakaibang amoy ng dampness at kagustuhang gamitin ito para sa madilim niyang plano. Sa loob ng kuweba, isang matandang lalaki na nagngangalang Heko ang nakahandusay, sugatan at malapit ng mawalan ng buhay. Sa kabila ng kanyang kalagayan, buong tapang niyang kinumpronte si Yun Hansen, ang pinuno ng Sanyang. Paano mo nagawa ang ganitong kalupitan? Hindi ka ba natatakot sa galit ng langit? Tanong ni Heko. Ngunit si Yun Hansen ay ngumisi lamang. Nasaan ang mga taong naniniwala sa langit na iyon?
Wala silang magagawa laban sa akin. Sagot niya, pinapahiwatig na wala siyang pakialam sa mga makalangit na parusa. Sinabi ni Heko na darating ang mga mandirigma mula sa Blood Beast Sect, ngunit hindi ito ininda ni Yun Hansen. Sa halip, ipinahayag ni Yun Hansen na hawak niya ang kapangyarihan ng Blood Demon Paimon. Ipinakita niya ang kanyang espada na puno ng kakaibang pulang likido, isang likidong sumisipsip ng dugo ng mga biktima nito. Ang espada ay pinapaniwala ang isang likha ng Blood Demon na nagbigay kay Yun Hansen ng kapangyarihang halos walang makakapantay. Habang nakatingin si Heko sa espada, napagtanto niya ang kabaliwan ni Yun Hansen. Isa kang demonyo, sigaw niya, ngunit ang pinuno ay patuloy na minamaliit ang lahat sa paligid niya. Sinimulan ni Yun Hansen ang kanyang kasuklam-suklam na plano, ginamit niya ang espada upang sipsipin ang dugo ng mga biktima. Pinapatay sila isa-isa sa harap ng ibang mga alipin na nakakulong sa kuweba. Nang maunawaan ng mga tao ang panganib, nagsimula silang magtakbuhan sa iba't ibang direksyon, ngunit isa-isa silang hinuli ni Yun Hansen. Ang kuweba ay napuno ng takot at sigaw habang ang dugo ay dumadaloy mula sa espada ng pinuno. Si Heko, bagamat sugatan, ay humiling ng awa para sa mga tao. Maawa ka sa kanila, pagsusumamo niya. Ngunit sagot ni Yun Hansen, matagal ko nang pinasensyahan ang mga taong ito. Walang makakapigil sa akin ngayon. Itinaas niya ang kanyang espada upang wakasan ang buhay ni Heko. Biglang tumigil si Yun Hansen. Nakaramdam siya ng kakaibang lakas na papalapit, isang enerhiya na hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang espada, na parang buhay, ay nagbigay ng babala, isang tanda ng paparating na panganib. Tila may isang makapangyarihang nilalang na papalapit, kaya't inutusan niya ang kanyang mga sundalo na tingnan kung ano ang nangyayari. Ang kwento ay lalong nagiging madyugo at masalimuot, isang madilim na plano, isang demonyong espada, at isang bagong puwersang maaaring magdala ng pagbabago sa labanang ito. Sino kaya ang paparating, at kaya ba nitong talunin ang kasamaan ni Yun Hansen? Habang sinusuri ng mga sundalo ang kaguluhan, isang kakaibang mahiwagang enerhiya ang unti-unting pumuno sa kuweba. Ang tunog nito ay nagdulot ng pagkabalisa sa kanila. Habang nagmamasid, napansin nila ang isang aninong papalapit, isang nilalang na tila walang kahirap-hirap na sinira ang kanilang kasamahan. Ang katawan ng kawal ay bumagsak sa kanilang harapan, sirang-sira at walang buhay. Kasabay nito, pumasok sa kuweba ang batang mandirigma, si Damho, na kilala sa kanyang pilay na binti. Ang bawat yabag niya ay umalingaw sa buong kuweba, at ang presyong nagmumula sa kanya ay pumuno sa paligid. Si Damho, matapos lutisin ang ilang problema, ay humarap ngayon sa pinakamahalaga sa lahat. Ang matandang si Heko ay nakilala si Damho bilang ang binata mula sa Sakhon Sanji's March, isang mandirigmang naliligo sa dugo ng kanyang mga kalaban. Ang espada ng Blood Demon, na hawak ng leader ng Sanyang, ay nagsimulang mag-react sa presensya ni Damho, na tila may koneksyon ang dalawa. Tinanong ng leader ang pangalan ng binata, ngunit sinabi ni Damho na mas maganda kung siya ang magpakilala. Sa halip na matakot, si Damho ay tila natutuwa pa na sa wakas ay nagtagpo sila ng leader. Habang papalapit si Damho, lumakas ang tensyon sa paligid. Ang bawat hakbang ng kanyang pilay na binti sa batong lupa ng kuweba ay tila nagpayanig sa lupa. Bigla siyang tumalon, mabilis na umatake sa leader, na halos hindi alam kung paano magre-react. Ginamit ng leader ang kanyang Devil Sword upang harangan ng pag-atake, ngunit ang lakas ng binata ay nagpatigil sa kanya sa gulat. Samantala, sa malayo, ang mga mandirigma ng Blood Beast Sect ay nakatanggap ng ulat mula kay Sok, na nagsabi sa kanila ng naganap. Agad silang nagpadala ng mga sundalo patungo sa teritoryo ng Sakhon Sangyang upang tugisin ang kaaway. Habang papalapit sila sa bundok, napagtanto nila ang tindi ng kasamaan sa lugar. Sa ilalim ng pamumuno ng kanilang pinuno, inutusan nila ang mga mandirigma na buwagin ang puwersa ng kalaban. Ang buong cavalry ng Blood Beast Sect ay umatake sa kuta ng kalaban, handang sirain ang sinumang harang sa kanila. Ngunit sa kanilang pagdating, nagulat sila, walang pumihil sa kanilang paglusob, at ang lugar ay tahimik na tahimik. Ngunit nang makapasok sila sa kuta, tumambad sa kanila ang nakakatakot na tanawin, bundok ng mga bangkay. Lahat ng sundalo at residente ay wala ng buhay. Ang tanawin ay parang nilusob ng diablo mismo. Ang tanong na bumagabag sa lahat, sino ang gumawa ng ganito kahindik-hindik na bagay? Para makahanap ng sagot, sinubukan nilang hanapin ang kahit isang nakaligtas. Napagtanto ni Simok na iisang tao lang ang maaaring gumawa ng ganitong bagay, ang binatang nakita niya noon, si Damho, ang mandirigmang nagligtas sa kanya.
Ang leader ng grupo, na walang ideya kung sino ang tinutukoy ni Simok, ay nagtanong at ipinaliwanag ng dalaga ang tungkol sa binata, isang tao na tila tagapagdala ng parehong pag-asa at takot. Sino nga ba talaga si Damho at ano ang hatid niyang kapangyarihan? Habang ang mga mandirigma ng Blood Beast Sect ay nagsusuri ng lugar, isang sugatang tao ang napansin nilang mahirapang tumayo. Agad nilang nilapitan ang lalaking nakaluhod at tinanong ng leader ng sect kung sino siya at kung anong nangyari sa lugar. Ang lalaking sugatan na may peklat sa mukha ay nagulat nang makita ang leader ng sect. Tinukoy nito ang pangalan ng leader, kaya't nagtanong ang pinuno kung paano niya ito alam, dahil siya mismo ang Hellspawn, ang kilalang leader ng Sochanyang organization. Habang si Simok ay nagtataka sa kakaibang reaksyon ng sugatang tao, napansin niyang kahit sugatan, ang lalaki ay patuloy na tumatawa. Sa kabila ng lahat ng pagkalito, inamin ng sugatang tao, sa pagitan ng kanyang pag-ubo at paghihirap, na ang mismong Diablo ay dumaan sa lugar. Lahat ng mga sundalo sa tahanan ng leader ay pinatay, walang natirang buhay. Ang taong ito, ayon sa sugatang lalaki, ay may napakalaking kapangyarihan at isang uri ng lakas na hindi nila kayang labanan. Sa pagkabigla, ang leader ng Blood Beast Sect ay nagdesisyon na personal na imbestigahan ang nangyari. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo at ang kanyang anak na maghanda para sa isang pag-atake sa Boden Mountain, ang lugar kung saan naganap ang kasamaan. Sinabi niyang hindi siya tinawag na Phantom Swordsman nang walang dahilan, sa likod ng kanyang titulo ay mga daang laban na nakaligtas siya. Habang naglalakbay ang mga sundalo patungo sa bundok, iningat ni leader na huwag magpaiwan ang kanyang anak. Nang makarating sila sa kuweba sa tuktok ng bundok, naramdaman nila ang napakalakas na enerhiya na nagmumula dito, hindi lamang malamig na hangin, kundi isang napakabigat na puwersa. Bigla, isang pagsabog ang nangyari na nagdulot ng mga bato na magkalat sa paligid. Isang pader ng bato ang sumabog at mula rito lumabas ang pinuno ng Soonsang, hawak ang Devil Sword. Sa kanyang harap ay may isang matinding sugat mula sa isang hindi kilalang kalaban, ngunit sa kabila ng lahat, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit. Ang espada niya ay naglalabas ng diabolical na enerhiya ng Blood Demon. Nakita ng leader ng Blood Beast Sect na ang kalaban sa kanyang harapan ay hindi isang ordinaryong tao, kundi isang nilalang na nagbago, ang kanyang katawan ay puno ng kapangyarihan. Ngunit ang tanong na pumukaw sa kanyang isipan ay, ano ang nangyari sa taong ito? Bakit ganito na ang kanyang puwersa? Habang ang kanilang mga mata ay nagtagpo at ang tensyon sa paligid ay lumakas, naramdaman nilang may papalapit na mga hakbang. Tumigil silang pareho at tinanong ng leader ng Sochanyang organization ang kalaban, may matagal na bang alitan sa pagitan natin, o bakit mo ako inatake? Ang tanong na ito ay nagbigay ng pahiwatig na ang labanan ay higit pa sa isang simpleng sagupaan. Sumagot si Damvon na wala siyang alitan sa leader, ngunit nagtataka ang leader kung bakit siya inatake. Habang ang batang lalaki ay palapit ng palapit, nagsimula siyang magsalita, ikaw ang nagpasimula nito. Ang mga mandirigma ay nagmamasid, at ang leader ng Sakan ay natatakot sa lakas ng kabataang ito. Habang ang lahat ay naguguluhan, tinanong ni Sashan kung may dahilan nga ba upang mag-alsa laban lang dahil sa isang kasunduan na hindi tinanggap ng isa. Si Yun Hasan, ang leader ng Sakan, ay determinadong huwag hayaang siya ang mamatay, at ang kanyang enerhiya ay tumaas sa ganitong matinding laban. Habang pinagmamasdan nila si Yun Hasan, ang mga mandirigma ay nahulog sa kalituhan kung paano natutunan ng leader ng Sakan ang ganitong lakas. Ang Yun Hasan ay tiyak na magwawagi laban kay Damho sa isang suntok lamang dahil sa lakas ng kanyang Heavenly Wind Step technique. Napansin ng mga mandirigma na ang enerhiya sa espada ni Yun Hasan ay sumabog sa galit, at tinanggap ni Damho ang hamon ng may kalakasan, gamit ang natatanging technique mula sa Blood Demon Sword. Nakita ng mga tao ang Heavenly Blade na tumama sa katawan ni Damho, ngunit kamangha-mangha niyang na-block ang atake gamit ang kanyang kamay. Ang tanong sa lahat ay, paano niya nagawang pigilan ang ganoong kalakas na teknik? Si Damho ay gumagamit ng natatanging paraan ng pag-enerhiya na bumabalot sa kanyang katawan, tulad ng Bamboo Leaf Fist technique, na naging proteksyon niya laban sa malalakas na atake ng kalaban. Sa isang malupit na laban, nang magtama ang kamao ni Damho sa mukha ni Yun Hasan, isang malakas na pagsabog ng liwanag ang naganap, na nagdulot ng kaguluhan at pagkaapekto sa paligid. Ang lupa sa ilalim nila ay nagsimulang matuno mula sa bilis ng laban at enerhiya ng kanilang atake. Sa kabila ng lahat, nang magtama ang mga paa ni Yun Hasan sa lupa, nagsimula itong mag-crumble at isang malakas na pagsabog ng liwanag ang umabot sa langit,
nagdulot ng pagkabigla sa lahat ng nanonood. Hindi makapaniwala ang mga mandirigma sa lakas ng shockwave na dulot ng kanilang laban. Ang lahat ng naroroon ay nakaramdam ng pinsala, mula sa mga eardrums hanggang sa mga sugat dulot ng shockwave, at ang ilan ay nagsimulang magdugo mula sa tainga. Habang ang mga mandirigma ay nag-aalangan, si Damho ay patuloy na lumaban at sinubukang makabangon, puno ng galit at determinasyon. Nang magtangkang sumugod ang leader ng Sakan, tulad ng isang ahas, nahawakan ni Damho ang atake at nagsimula silang magtaglay ng dugo sa paligid. Sa kabila ng lahat ng pagkatalo, napansin ng Sakan leader na nahawakan siya ni Damho sa leeg, at nagkaroon ng malupit na pagharap sa pagitan ng dalawang lakas. Si Damho ay kinagat ang kanyang mga ngipin habang ang espada ng kanyang kalaban ay nahulog mula sa kanyang kamay. Habang siya'y umuubo at halos masuffocate, itinataas siya ni Damho at hinigpitan ang kanyang pagkakahawak sa leeg. Tinangka niyang tapusin ang buhay ng leader, hindi lamang para ipakita ang lakas, kundi para matiyak na hindi na ito makakagalaw pa sa mundong ito. Ang mga tao sa paligid ay hindi makapagsalita pagkatapos ng ganoong malupit na suntok, dahil ang leader ng Yunhasen ay bumagsak sa matigas na lupa, na parang sinira ang kalikasan sa paligid niya. Ang mga mandirigma ay nakatingin kay Damho na puno ng takot, nang makita nila ang hindi pangkaraniwang lakas ng teknikal na ginagamit niya. Ang teknik na ito, na ipinanganak mula sa matinding pagsubok sa isang madilim na kuweba, ay nakuha ni Damho sa pamamagitan ng pagbabasag ng malalaking bato upang makalabas mula sa isang silya. Ang kakayahan niyang gawing piraso ang malalaking bato ay nagbigay daan sa kanyang kakayahan na makaligtas, at ngayon, ginagamit niya ito upang tumpyudyan ang pinakamalalakas na kalaban. Ang lakas ni Damho ay hindi maipaliwanag, at ang mga tao sa paligid ay takot na takot, habang ang second leader ay namatay ng parang langaw sa mga kamay ng isang halimaw na tulad ni Damho. Naisip ng mga mandirigma na siya ay isang demonyo na nagmula sa Shenyang regions, isang nilalang na kayang durugin ang mga kalaban gamit lamang ang kanyang mga kamay at mga paa. Habang nililinis ni Damho ang lugar at kinuha ang espada ni Yunhasen, sinabi niya sa mga mandirigma na hayaan na nilang gawing kanilang pag-aari ang espada at ang Book of Forbidden Demon Techniques. Bagamat hindi interesado si Damho sa mga bagay na ito, ipinagkatiwala niya ang mga ito sa kanila at nagtakda ng plano na umalis sa lungsod kinabukasan upang magpatuloy ang kanyang buhay nang wala sa pagkakulong ng mga bagay na ito. Pinili ng mga mandirigma na itago ang mga ito sa kanilang base, iniisip ang mga posibleng epekto ng kapangyarihang taglay ng mga ito. Isang napakamalupit na araw para sa lahat, at sa kanilang pagtalikod kay Damho, muling pumasok sa kanilang isipan ang kasaysayan ng mga nakaraang laban. Pagdating nila sa Shanchuan, 3 linggo na ang nakalipas mula nang tumawid si Damho sa Ju Pass, ang pangunahing daan na nag-uugnay sa mga rehiyon ng Redlands at ang kabila ng Great Wall. Kung babalik siya sa kalsadang ito, malalaman niyang ang mga sundalo ay may pag-aalinlangan at walang tiwala. Ang mga sundalo mula sa Junan sect ay nagtanong kung sino siya at kung bakit nandyan siya, ngunit Damho ay alam na sila'y hindi kaibigang tao. Matapos niyang ipaliwanag na sila ay patungo sa House of Flowing Silver, nagsimula silang magtaka, sapagkat narinig nilang may 100 tao sa nasabing lugar. Tinatanong ng mga sundalo, bakit 2 lang kayo? Habang binabasa nila ang mga dokumentong iniulat na sinabing sinalakay sila ng mga tulisan. Ang liham ay may pirma at selyo mula sa leader ng Bloody Turret sect, si Sim Suong. Tila ligtas ang mga tao mula sa sekta ayon sa liham, ngunit may kakaibang tunog sa huling pahayag ng dokumento. Matapos basahin ng mga sundalo ang liham, isang tanong ang naiwan sa kanilang isipan, kung ang House of Flowing Silver ay nawasak nga ng mga tulisan, paano nga kaya nakaligtas ang 2 ito? Ang tanong na ito ay tila isang palaisipan na nagdulot ng pagdududa sa mga gwardya.